Hello guys, pag-uusapan naman natin kung ano ang magandang gawin sa sarili mong bahay dito sa Canada. Kung ano ang ginawa ko or ano ang business na pwedeng gawin sa ating bahay. Ito po ang business na nagustuhan ko dahil okay naman ang income niya. So, noong 2022, na pagdesisyonan ko na gawin na lang itong bahay na isang daycare para hindi na lang ako kailangan bumalik sa trabaho or mag-apply sa iba. Dahil madami din akong kakilala na ito ang business na ginagawa nila sa bahay nila. So, ito yung child care or daycare sa atin sa Pinas. So, noong 2017 kasi, ang dami-daming nagsasabi sa akin na maganda raw gawing daycare itong bahay namin. Pero, dahil syempre takot tayo na mag-comply sa mga requirements, di ako confident na magagawa ko yung mga requirements. So, di ako nag-start agad. Pero nung 2022, before kami umuwi ng Pinas ng bunso ko, nag-decide na ako na i-start na lang ang daycare dahil ayoko ring iwan ng anak ko na walang magsusundo sa kanya, walang maghahatid sa school, tapos mag-aaral pa ang mga anak ko, layo ang trabaho ng asawa ko, kaya nag-decide na lang ako. Kaya pagbalik namin galing Pinas, comply na ako, kumuha na ako ng mga requirements at sinubmit ko agad. So, noong November, nag-start na ako as private muna habang hinaantay pa yung license ko. So, ayun. Tapos, noong 2023, license na ako nung March. So, nag-start na ako. And then, kinuha ko yung lalaking anak ko na assistant ko para makakuha kami ng 11 na kids. Kasi yun ang approved sa akin. Plus, yung anak ko, bali 12 lahat ang alaga namin. Yan. So, yung requirements lang naman yung major is yung application form, yung police clearance, na lahat ng adults na nakatira sa bahay. Yun yung unang requirements. And then, so ipapasa mo yun sa government, sa Ministry of Education, then aantayin mo kung may email sa'yo na may consultant ka na, at dun mo aantayin kung darating, kung bibisitahin ka ng consultant mo para i-approve ang bahay mo, kung ilan ang pwede sa bahay mo. Pero bago ka mag-apply, i-check mo muna ang bahay mo kung ilang rooms ba, kung may extra rooms ba para sa mga bata, para meron silang nap room. So, kung gusto mo yung family child care license, yun yung 8 children lang na kaya mong mag-isa na magbabantay sa kanila, or yung group home family license, yun naman as yung 12 kids na kailangan mo ng assistant. Pero pag wala ka namang assistant, pwede kang mag-hire. So, depende na lang sa'yo kung ano ang gusto mo, kung may i-hire ka bang assistant, yun, mag-group family child care ka na lang. Yan, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang setup ng daycare namin, kung ano ang mga laruan nila. So, ito ang daycare ko. Yan. Yan ang view ng daycare. Daycare. Yan. Ang ganda. Gaganda ng mga cute ng mga kitchen nila, mga laruan nila. Yan.
Tapos yan naman ang mga bricks nila, foam bricks, yung play place nila. Yan. May sliding pa. Yan. Swerte ng mga bata. Ano naman sa loob? Ano ang nandito? Ano mga laruan nila? May mga costume sila. Kung ano ang gusto nila paglaki. May drums. May workshop. May engineers. Carpentry. Hey. Yan. Favorite ng anak ko yan. Sa taas naman nitong play place. Wow. May mga table din sila dito. Couch kung saan sila pwedeng mag-relax. May mga cars. Yan. Pwedeng manood kung pagod na para naman may break. Yan. At yan naman dito sa taas. Choice sila palagi. Yan. May kanya-kanyang upuan din. At mga high chair. High chair. Tsaka mga booster seat. Ganyan. Yan. And dito naman is dito nagpapalit ng diapers. Yan. At dito ang bedroom nila. Yan. Wow. Yan ang bedroom nila. Wow. Yan. May books din dito sa room kung ayaw nilang mag-nap. Basa lang sila. Yan. Nilagyan namin ng black ang bintana para madali silang matulog. And dito naman is yung isang kwarto nila. Yan. Yan. Yan naman is yung closet nila para sa mga gamit nila. So, yan. Yan ang view ng aking daycare. So, ang pinaka-exciting dito is yung income. So, sa group family childcare license, yung nagre-range siya ng 9 to 11,000 Canadian dollars. Yan yung, depende yan sa rates mo, sa fees mo kasi may mga iba-ibang rates dito. At dito sa amin is medyo mas mataas kasi walang masyadong daycare dito and in demand ang daycare dito sa city namin. Kaya
nasa 9,000 to 11,000. Pero yun yung gross income mo. Mababawas pa dun yung sahod ng assistant mo, yung daycare expenses, pagkain, lahat. Pero dito sa experience ko is okay naman ang income compared sa nung nag-work ako as employee sa group home or sa personal support. Hindi talaga papantay dun yung pagka may business ka at saka employee ka lang. Kaya ito ang napakagandang desisyon na ginawa ko, yung mag-business na lang dito sa bahay namin. At kagandahan sa pag self-employed ka, pag may business ka sa sarili mo is i-declare mo lahat ng expenses na nagastos mo sa business mo. Kaya yun ang kagandahan pag may business ka dito sa Canada. Yun po. And boost mo ang sarili mo, wala kang dapat na kailangang adjustan, kagaya sa work na madaming conflict minsan dahil sa work. Kaya yan, ang ganda po ng desisyon ko. So yun, kayo gusto rin yung magka-business, kung medyo maluwag ang iyong bahay at may maliit kayong mga bata, maliit kayong mga anak, pwede rin ninyong gawing daycare ang inyong bahay. Kagaya ng mga kasamahan ko is lahat kami may maliit na anak, kaya nakikita din namin yung mga anak namin, nababantayan namin, at may time pa kami sa kanila. Yun po ang kagandahan pagka home business ang inyong trabaho, inyong business. Po pala, pagka sa daycare business, i-require ka ng ECE level 1. Yun yung kukunin mo, bibigyan ka ng 3 years na palugit para kumpletuhin mo yun. Pero madali lang naman, hindi masyadong mahirap. At parang 2 months lang na 8 consecutive days lang or hours lang, 2.5 hours a day lang ang a-attendan mo, at 8 times lang yung isang subject. 3 course lang kasi yun, kaya madali lang. At madami din mga Pinoy na mamimit mo sa school, lalo pag in class. Madami akong namit at naging kaibigan na sa GC namin. May GC na kami. Tsaka mas enjoying din pagka sinishare nyo yung mga experience nyo sa mga bata, nagkakatuwaan, nagkakatawanan pag may pinag-sharean ka ng mga experience. Yan. Dito sa childcare business is meron din kayong meron din kayong vacation na hours na pwede kang mag leave for vacation. May 4 weeks vacation na allowed para sa iyo. Kaya hindi pareho din sa pagka-employed ka, kasi meron ding sick hours, may vacation hours. Kaya napakaganda, basta sumunod ka lang sa rules sa government. Yan po, salamat po sa panunood, and hope na ma-inspire kayo at baka nagde-decide kayong mag-daycare din sa bahay ninyo, na baka may anak kayong maliit, gusto din ninyong mag-daycare. Thank you and God bless.